Hindi ako makapaniwala ng pagpasok ko sa loob ng bahay ng kapatid ko ay bumungad sa akin ang ate ko at ang boyfriend ko na may ginagawang milagro. Halos hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko na para bang ipinako ang mga paa ko sa sahig habang sunod-sunod naman sa pagpatak ang mga luha ko. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko ay niloloko lang pala ako ng 2 taong pinaka-importante sa buhay ko. Masaya ba kayo sa ginagawa nyo? Masaya ba kayo sa panloloko nyo sa akin? Masaya ba kayong makita akong nasasaktan ngayon? Sunod-sunod kong tanong sa mga ito na halatang nagulat sa bigla kong pagsasalita. Mabilis na umalis sa ibabaw ng kapatid ko si Rindel at akmang lalapitan ako nang mabilis akong umiling. Habang si ate naman ay mabilis na inabot ang cushion para itakip sa hubad nitong katawan. Babe, let me explain. Mabilis kong iniharang ang palad ko sa harapan ni Rindel upang pigilan ito sa pagsasalita. Rindel doesn't love you. He loves me, not you. Sabat ng kapatid ko na hindi makatayo dahil wala itong saplot sa katawan. Shut up, July! Sigaw ni Rindel kay ate na dahilan upang mapatahimik ito sa kinauupuan nito pero matalim ang tinging ibinibigay sa akin. I see. Sambit ko saka lumapit sa kinauupuan ni Ate July. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa pisngi nito na agad na mula. Lumapit naman si Rindel sa akin at mabilis akong pinigilan at inalayo sa kapatid ko nang makitang sasampalin ko ulit ito ng isa pa. Stop it, June! Don't hurt her. She's pregnant. Nanlalaki ang mga mata kong nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Ibig sabihin ay matagal niyo na akong niloloko? Kailan pa? Tell me! Sigaw ko sa mga ito pero yumuko lang si Rindel at parang hirap na hirap sabihin ang totoo sa akin. Since start June. Halos bulong nitong sagot. Pakiramdam ko ay biglang gumuho ang mundo ko. Halos mapaupo ako sa malamig na sahig pagkatapos kong marinig ang salitang since start. Ibig sabihin ay 2 taon na akong niloloko at pinaglalaruan ng kapatid at boyfriend ko? Ganun ba ako katanga para hindi mahalata na niloloko lang ako ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko? Ganoon ba ako kabulag sa pagmamahal ko para dito? Para hindi makita na ang ate ko ang mahal nito at hindi ako? June, tumingin ako kay Rindel na punong-puno ng galit. Mabilis akong tumayo at naglakad palabas ng bahay. Sumakay ako ng kotse ko at walang pakialam kung tinatawag ako ni Rindel. Mabilis akong nagmaneho pauwi sa kondo ko para mag-impake. Para lumayo sa mga taong hindi man lang nag-alinlangang saktan ako at lokohin. Sigurado ay ito na lamang ang pinakamabuti kong magagawa para sa sarili ko. Para makalimutan ko ang mga taong naging dahilan ng kasawian ko. Part 1. Hindi ko mapigilan na hindi mapatingin sa gawin ng magkasintahan na halatang nag-aaway sa hindi kalayuan sa kinauupuan ko. Sino bang hindi mapapatingin kung agaw atensyon ng eksena ng mga ito? Like, duh, ang lakas ng boses ng babae. Nadaig pa ang nakalunok ng megaphone. I'm not cheating on you. Bakit ba hindi ka maniwala sa sinasabi ko? Sigaw ng babae sa kawawang lalaki na para bang hiyang-hiya na sa mga pinaggagawa ng kasintahan nito. Let's talk outside. Masyado mo akong pinapahiya sa mga tao dito. Para kang walang pinag-aralan. Sambit ng lalaki, sabay hila sa babae palabas ng restaurant. Nakasalukuyan kong kinaroroonan. Naiiling kong inabot ang iced tea ko at bahagyang sumipsip gamit ang straw. Naaawa ako para sa lalaki. Mukhang may sinabi sa buhay at kagalang-galang. Pero pinahiya lang ng nobya nito. Muli kong tiningnan ang cellphone ko kung may text o missed calls na ba si Rindel. Ang usapan namin ay 9 AM kami magkikita dito sa restaurant. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Anong oras na oh? It's almost 11 AM na. Dumating ako dito sa restaurant ay saktong 9 AM. Ilang oras na pala akong naghihintay dito sa magaling kong boyfriend. Sa loob ng 2 taon naming relasyon ay palagi na lang ganito. Kailangan ako ang mag-a-adjust. Kapag nag-aaway kami ay ako ang nagpapakumbaba at humihingi ng sorry dito. Kapag may celebration ay lagi itong busy. Madalas ay naiisip ko kung mahal ba talaga ako nito o hindi.
Kesa masayang ang oras ko sa paghihintay ay nagpasya na lamang akong bumisita sa kapatid kong si Ate July. At least hindi sayang ang oras ko sa pakikipagkwentuhan kay ate. Lagi kasi akong busy sa trabaho ko. Pero kahit ganun ay hindi ko nakalimutang bigyan ng oras ang boyfriend ko. Waiter, bill please. Tawag ko sa waiter na mabilis lumapit sa akin at kinuha ang bayad ko sa iced tea at spaghetti na in-order ko na bahagya ko lang nabawasan. Thank you ma'am, come again. Saad nito matapos kong magbayad rito. Ngumiti ako at saka ako nagmamadaling lumabas ng restaurant. Excited na kasi akong makita si Ate July para makipagkwentuhan dito. Kumakanta-kanta pa ako habang naglalakad patungo sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ko. Nang makarating ako sa parking lot ay nakita ko pang lalaking kanina na inaaway ng girlfriend nito habang nakatalikod sa gawi ko at parang may kausap sa phone nito. Pero kagaya pa rin kanina ay hindi ko pa rin makitang mukha nito. Sayang, mukhang gwapo pa naman. Bulong ko saka ako sumakay sa kotse ko at nagmaneho patungo sa bahay ng kapatid ko. Pagdating sa tapat ng bahay nito ay ipinarada ko lang ang kotse ko sa gilid at nagtataka akong bumaba ng sasakyan nang makita ko ang kotse ni Raindel sa loob ng garahe ni ate. Siguro ay binibisita lang si ate. Bulong ko saka ako marahang pumasok sa loob ng gate. Habang tahimik, bala ko kasing sorpresahin ng mga ito. Marahan akong naglakad patungo sa front door at saka buong ingat na binuksan yon. Ang bala kong pagsorpresa sa mga ito ay kabaliktaran ang nangyari. Sa halip na ang mga ito ang masorpresa, ay akong nasorpresa nang makita ko ang mga ito. Hindi ako makapaniwala ng pagpasok ko sa loob ng bahay ng kapatid ko ay bumuhod sa akin ang ate ko at ang boyfriend ko na may ginagawang milagro. Halos hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko na para bang ipinako ang mga paa ko sa sahig habang sunod-sunod naman sa pagpatak ang mga luha ko. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko ay niloloko lang pala ako ng dalawang taong pinaka-importante sa buhay ko. Masaya ba kayo sa ginagawa nyo? Masaya ba kayo sa panloloko nyo sa akin? Masaya ba kayong makita akong nasasaktan ngayon? Sunod-sunod kong tanong sa mga ito na halatang nagulat sa bigla kong pagsasalita. Mabilis na umalis sa ibabaw ng kapatid ko si Raindel at akmang lalapitan ako nang mabilis akong umiling. Habang si ate naman ay mabilis na inabot ang cushion para itakip sa hubad nitong katawan. Babe, let me explain. Mabilis kong iniharang ang palad ko sa harapan ni Raindel upang pigilan ito sa pagsasalita. Raindel doesn't love you. He loves me, not you. Sabat ng kapatid ko na hindi makatayo dahil wala itong saplot sa katawan. Shut up, July! Sigaw ni Raindel kay ate na dahilan upang mapatahimik ito sa kinauupuan nito pero matalim ang tinging ibinibigay sa akin. I see. Sambit ko saka lumapit sa kinauupuan ni Ate July. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa pisngi nito na agad na mula. Lumapit naman si Raindel sa akin at mabilis akong pinigilan at inalayo sa kapatid ko nang makitang sasampalin ko ulit ito ng isa pa. Stop it, June! Don't hurt her. She's pregnant. Nanlalaki ang mga mata kong nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Ibig sabihin ay matagal niyo na akong niloloko? Kailan pa? Tell me! Sigaw ko sa mga ito pero yumuko lang si Raindel at parang hirap na hirap sabihin ang totoo sa akin. Since start June. Halos bulong nitong sagot. Pakiramdam ko ay biglang gumuho ang mundo ko. Halos mapaupo ako sa malamig na sahig pagkatapos kong marinig ang salitang since start. Ibig sabihin ay 2 taon na akong niloloko at pinaglalaruan ng kapatid at boyfriend ko? Ganun ba ako katanga para hindi mahalata na niloloko lang ako ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko? Ganoon ba ako kabulag sa pagmamahal ko para dito? Para hindi makita na ang ate ko ang mahal nito at hindi ako? June, tumingin ako kay Raindel na punong-puno ng galit. Mabilis akong tumayo at naglakad palabas ng bahay. Sumakay ako ng kotse ko at walang pakialam kung tinatawag ako ni Raindel. Mabilis akong nagmaneho pa uwi sa kondo ko para mag-impake. Para lumayo sa mga taong hindi man lang nag-alinlangang saktan ako at lokohin. Sigurado ay ito na lamang ang pinakamabuti kong magagawa para sa sarili ko.
para makalimutan ko ang mga taong naging dahilan ng kasawian ko. Pagkatapos kong mag-impake ay agad akong lumabas ng condo unit ko at isinakay lahat ng bagahe ko sa compartment ng sasakyan ko at saka nagmaneho paalis. Habang nasa daan ay wala akong tigil sa pag-iyak. Sobra-sobra kasi ang sakit na nararamdaman ko. Pero itinigil ko din ang maisip kong baka maaksidente ako. Minabuti ko na lang na idaya lang numero ng kaibigan ko para magpahanap ng bahay at lupa na pwede kong bilhin para tirihan habang nagpapahilom ng aking sugat sa puso. Napakawalang hiya naman pala ng ate at boyfriend mo. Akalain mo, niloloko ka lang pala sa loob ng 2 taon. Kung ako ikaw. Best, hanapan mo na ako. Saka ka na umusok sa galit kapag may matitirhan na ako. Wala akong pakialam kung mahal at malayo. Basta ang importante ay makahanap ka agad today. Putol ko sa iba pang mga sasabihin nito habang naghihintay na mag-go ang traffic light. Eto na nga, pumunta ka sa address na isisend ko sa'yo. Naghihintay ang mag-asawang Escalante na in-email ko tungkol sa bahay at lupang binibenta nila. Medyo may kalayuan ng lugar na yon dahil probinsya na. Mag-iingat ka papunta ron ha? Sige na, end ko na to para masabi ko na sa kanilang darating ka ngayong araw mismo. Kunot noo kong tiningnan ng screen ng cellphone ko nang maputol ang linya. Ang babaeng yun, hindi man lang ako pinasingit. Bulong ko sa aking sarili, saka ako nag-focus sa pagmamaneho. Ilang saglit pa ay tumunog ang cellphone ko nang may mag-text sa akin ng sunod-sunod. Galing kay Rindel ang maraming text. Pero ang kay Maurice lang ang binuksan ko para tingnan ang address na isined nito sa akin. Ang layo naman ng probinsya na to. Isla Amaya talaga. Kailangan ko pa palang sumakay ng barko patungong Amaya Port at magbiyahe para makarating sa address ng mag-asawang Escalante. Pero okay na to. At least malayo sa mga taong nananakit sa akin. Mabilis akong nagmaneho patungong port para umabot sa biyahe patungong probinsya. Mahirap na kapag naiwan ako ng barko. After ng ilang oras ay nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa port pagkatapos ng heavy traffic na kinaharap ko sa daan. Mabilis akong bumili ng tiket patungong probinsya. Mabuti na lang at eksakto lang ang dating ko dahil ilang minuto lang ay naglayag na ang barkong patungong Amaya. Habang nasa biyahe ay sinamantala ko na ang pagkakataon na makakita ng mga dolphins na sumasabay sa biyahe at ang sariwang hangin na dumadampi sa balat ko. Pagkalipas ng halos 2 oras ay nakarating din ang sinasakyan kong barko sa Amaya Port. Mabilis akong bumalik sa sasakyan ko at nagmaneho palabas ang barko. Nagtanong-tanong pa ako sa mga taong nagtitinda sa port kung saan ko mahahanap ang address na ibinigay sa akin ni Maurice. Mabuti na lang at mababait ang mga tao sa lugar kaya agad kong nahanap ang address ng mag-asawang Escalante. William's Point of View. Sir, kanina pa po tumatawag ang mami niyo. Kunot ang noo kong nag-angat ng tingin sa sekretarya ko na alam kong kinakabahan sa mga sandaling ito. Umuwi ako dito sa Maynila para asikasuhin ang kumpanya namin, hindi para makipag-socialize sa mga amiga ng aking ina. Sabihin mo I'm too busy para mag-aksaya ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. You can get out of my office now. Marami pa akong trabaho na kailangang tapusin. Bahagya itong yumuko para magbaw bago nagmamadaling lumabas ng aking opisina. Mag-iisang linggo na ako dito sa Maynila, simula nang umalis ako ng Isla Amaya. Namimiss ko na mga tao sa isla. Pero tatapusin ko kaagad ang mga kailangan kong tapusin para makabalik na ako sa lugar na yon. Tumingin ako sa labas ng building. Bahagya akong napabuntong hininga nang makita ko ang matinding sikat ng araw sa labas. Kaya mas gusto ko pa sa probinsya. Lahat ay sariwa. Hindi kagaya rito sa syudad na puro polusyon ng hangin. Pagkuway muli kong itinuon ang aking atensyon sa mga papeles na nasa harapan ko. Isa-isa ko yung binasa at saka pinirmahan. Mahigit na din palang 1 linggo simula na makipaghiwalay ako sa last girlfriend kong si Amanda. Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na to? Siguro ay nagpapakasaya ito sa kandungan ng iba't ibang lalaki sa mga sandaling ito. Hindi ko akalain na sa likod ng maganda at maamo nitong mukha ay may landi pala itong itinatago. Akala ko ay ako lang lalaking nakakasama nito. Pero nang mahuli ko ito na may ginagawang milagro with someone else sa condo unit nito, ay halos isumpa ko ito. I thought Amanda was soothing, but I'm wrong. Malakas kong ipinilig ang aking ulo para mawala na sa isipan ko ang babaeng yon. Muli kong itinuon ang aking atensyon sa mga papeles dahil gusto ko na yung matapos at makabalik na ako sa isla. June's Point of View. Kasalukuyan akong nasa veranda ng aking bahay nang mapansin ko ang isang lalaki
na lumabas sa katapat na bahay. Gwapo ito at magandang tindig at matangkad. Alon-alon ang brownish nitong buhok at saka maputi rin ito. Bahagya akong ipinilig ang ulo ko nang ma-realize kong tumatakbo sa isip ko. Pagkuway muli akong sumulyap sa lalaki na nakatingin pala sa gawi ko. Kaya bigla akong binawi ang paningin ko at itinoon yon sa kaharap kong laptop. Naiinis ako sa sarili ko dahil huling-huli ng lalaki yun na nakatitig ako rito. Pero wala naman sigurong masama kung tititigan ko ito. Lalo na't bagong salta lang ako sa lugar na to. It's my rights to know every person na nakatira rito. Lalo na't hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili rito. Mabuti na nga lang at maayos ang telecommunication sa lugar, kaya hindi ako nahihirapan na magtrabaho kahit wala ako sa opisina. Bahagya akong napasulyap sa isang grupo ng mga kalalakihan na dumaraan sa tapat ng gate ko habang nag-uusap-usap at nakatingin sa akin. Nang makita kong kumaway ang isa sa mga ito ay nginitian ko naman. Pagkuway, isa-isa kong iniligpit ang mga gamit ko at pumasok sa kwarto ko. Ang style kasi ng bahay ay may 3 kwarto sa second floor at veranda kung saan tanaw ang mga taong dumaraan dahil nakaharap ito sa kalsada. Sa first floor naman ay mayroong 2 kwarto, isa sa mga maid at ang isa ay guest room. Pero ang kwarto ko ay ang master's bedroom na inayos ko ayon sa taste ko. Ate June! Hello ate, si Kate po ito. Hello Ate June! Mabilis akong napatayo sa kama ko nang marinig ko ang boses ni Kate, ang dalagitang anak ni Namang Tisyo at Aling Maring na nakatira sa di kalayuan sa bahay ko. Mabilis akong pumunta sa veranda para ipaalam dito na nandito lang ako sa bahay. Kayo pala Kate, pumasok na kayo ng mga kaibigan mo, bukas naman ang gate. Sigaw ko rito na mabilis namang pumasok sa loob ng bakuran. Mabilis akong bumaba sa first floor para salubungin ang mga ito. Si Kate kasi at ang pamilya nito ang una kong nakilala at nakapalagayang loob, kaya malapit ako sa dalagita. Bukod sa mabait na ay magalang pa at matalino. Pasok kayo, huwag kayong mahiya. Saad ko sa mga ito nang mapagbuksan ng mga ito ng front door. Salamat po ate, pasensya na sa abala gusto ko lang po kasing itanong kung gusto niyong sumama sa amin na pumunta sa Amaya Falls. Promise, maganda po dun at saka masarap maligo kasi crystal clear ang tubig. Kasama din po si Kuya William yung nakatira dyan sa kabilang bahay sa tapat nitong bahay mo. Bigla akong napaisip pero pagkuway tumango ako dito dahil na-curious ako sa itsura ng Amaya Falls. Isa pa'y gusto ko ring makita ang lalaking nagngangalang William. Gusto kong makita ang kagwapuhan nito sa malapitan. Sige, pero sino bang mga kasama natin? Tanong ko dito, sabay turo sa mga ito sa sofa. Naupo naman ang mga ito doon at ako'y nanatili lang nakatayo habang kausap ko ang mga ito. Si Kuya William po, si nanay at tatay, saka ang mga magulang ni Namean at Christine. Tayo-tayo lang po at yung mga kaibigan pala ni Kuya William na mga kadalagahan na gusto ay laging nakadikit kay Kuya. Sagot nito sa akin na halata ang pagkadisgusto sa mga babaeng umaaligid daw sa tinutukoy nitong William. Sige, may kailangan ba akong dalhin? Pamalit or foods? Tanong ko rito. Ikaw pong bahala ate, pwede ka naman pong magdala ng pamalit mo dahil may pagbibihisan naman doon. Ang foods po ay hindi na kasi maraming dalang mga pagkain ng mga katandaan sa picnic. Tumangutango ako rito. Hindi kaya nakakahiya kung magiging sabit ako sa lakad nyo? Tanong ko dito na mabilis nitong inilingan. Hindi po ate. Sila nanay nga po ang nag-utos na puntahan ka namin dito. Para naman daw makalabas ka naman ng bahay. Baka raw po nabuburyo ka na dito kasi hindi ka lumalabas. Ganun ba? O sige saglit lang at kukuha lang ako ng gamit ko. Wait lang Nagmamadali akong umakyat sa kwarto ko at mabilis na naglagay ng pamalit sa isang backpack bago ako lumabas ng kwarto ko. Siniguro kong nakalak ang mga bintana sa kwarto ko, pati na rin ang pinto at ang sliding door patungo sa veranda. Bago ako bumaba sa unang palapag. Let's go! Baka hinihintay na tayo ng mga magulang nyo. Yaya ko sa mga ito at nauna nang lumabas ang bahay. Nang nasa labas na ang mga ito ay saka ako dinobol ang lock ng front door bago kami tuluyang umalis. Oh, nariyan na pala mga bata. Mabuti at sumama ka Miss June. Pasensya na at hindi kami ang personal na nag-imbita sa'yo Biglaan lang din kasi. Ngumiti ako kay Aling Maring na halatang masaya na makita akong kasama ng mga dalagita. Naku,
Ayos lang po yun. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Medyo naiinip na rin kasi ako sa bahay. Puro trabaho kasi sa opisina ang maghapon kong inaatupag. Sambit ko dito. Sir William, halika na, nandito na si Miss June. Oh, kayo din mga iha. Bahagi akong sumulyap sa lalaking tinawag nitong William. Tama nga ang description ko dito. In short, makalaglag panty nga ito para sa mga babaeng nakabuntot dito. Perfect definition kasi ito ng male model. Full package. In short, guwapo. Ilan kayang babae ang naikakama nito every night? Isa? Dalawa? O higit sa 3? Ate June, halika na! Tawag sa akin ni Kate na nasa unahan na ng mga nakatatanda. Mag-focus ka sa daan, hindi sa mukha ko. Bulong ni William sa akin nang dumaan ito sa harapan ko. Napapaismid na lang akong sumunod dito. Habang nasa daan ay inililibot ko ang aking paningin dahil sa mga nagagandahang wildflowers. Muntik patuloy akong madulas dahil sa madulas na daan. Mabuti na lang at naagapan agad ako ni William kaya hindi ako bumagsak sa mabatong daan. Careful, I told you. Sa daan ka mag-focus. Mahaba-habang lakarin pa bago tayo makarating sa falls. Tumango ako rito at saka umayos ng tayo dahil hindi ko gusto ang pakiramdam na dumidikit ang balat nito sa balat ko. Para kasing may mga mumunting boltahe ng kuryente ang nanunulay sa balat nito na tumatawid sa balat ko at nanunuot hanggang sa kaliit-liitang himaymay ng ugat ko. Diyan ka lang ba? Tanong nito sa akin na agad kong inilingan. Hindi ko na malaya na iniwan na pala ako nito habang nagtatawanan naman ng mga babaeng nasa unahan nito. Tahimik akong sumunod sa mga ito at nag-focus na lang sa daan kahit na naririnig ko ang usapan ng 3 babae sa unahan nito. Dahil naririnig kong ako ang topic, kaya kinuha kong cellphone ko at headset. Saka isinaksak sa tenga ko at nagplay ng music. Lihim pa akong napamura nang marinig ko ang theme song namin ni Raindel. Inis kong binira yun sa playlist ko at naghanap ng ibang music. Tamang-tama naman na huminto ang pag-scroll ko sa isang senti song na Fixing a Broken Heart. Sa kaka-cellphone ko ay hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa aming destinasyon. Kung hindi pa ako napatingin sa malakas na daloy ng tubig na nanggagaling sa mataas na bahagi ng bundok ay hindi pa ako hihinto sa paglalakad. Tahimik akong naupo sa isang malaking tipak ng bato at saka inilusong ang 2 kong paa sa malamig na tubig na hindi na ako nag-abala pang tanggalin ang suot kong sandals. Basta ang alam ko ay gustong-gusto ko ang lugar at kung may pagkakataon at may makakasama ako ay muli akong babalik dito. Kung hindi pa ako kinalabit ni Kate at tanggalin ang kabiyak na headset sa tenga ko ay hindi ko mamamalayan na tinatawag ako ng nanay nito. Ngumiti ako rito at saka umahon sa tubig at naglakad kasunod nito palapit sa matandang abot tengang ngiti. Habang masayang nagkwekwentuhan ang mga nakatatanda ay tahimik naman akong nakaupo sa isang bato habang nakatitig sa refleksyon ko sa tubig. Ate, halika na, maligo na tayo dun sa may malalim na parte na yon. Pukaw ni Kate sa pananahimik ko. Tumingin ako sa itinuturo nitong malalim na bahagi ng tubig. Malinaw yun at kitang-kitang ilalim. Pero parang nawalan ako ng ganang maligo at mag-enjoy nang makita ko ang clown trios na malapit lang dun sa parteng itinuro ni Kate sa akin. Papayag akong maligo kung malayo tayo sa clown trios na yun. Bulong ko dito, sabay turo sa 3 babae na nagpapakyut kay William na nakatingin sa gawin ng mga ito. Ang cool nang naisip mong tawag sa kanila ate. I like it. Clown trios. Sige ate, doon na lang tayo sa kabilang side. Sayang naman ang swimsuit ko kung hindi ko magagamit. Pero ate, yan bang suot mo? Papakabog ka ba sa 3 mukhang clown na yun? Ngumiti ako dito at saka tumayo. Of course not. Let's go. Let's enjoy the nature. I will show you how sexy I am. Charot! Halika na, bago pa magbagong isip ko. Yaya ako dito na mabilis na sumunod sa akin patungo sa kabilang parte ng falls. Nauna na itong lumusong sa akin sa tubig dahil nakasuot na ito ng swimsuit. Ako naman ay naghubad pa ng suot kong shorts at blouse bago lumusong. Wow ate, ang sexy mo naman. How to be you po? Tanong nito nang lumusong ako sa tubig. Natatawa ko itong sinabuyan ng tubig na ikinatawa nito ng malakas. Balanced diet lang Kate. Kung gusto mong ma-maintain ang hubog ng katawan mo dapat ay handa kang kalimutan ng kumain ng mga unhealthy foods. Lalo na yung mga mamantika. You know. Tumangutango ito na para bang tinatandaan ang mga sinasabi ko.
Salamat ate sa tips. Tatandaan ko yung mabuti. Tara, swimming na tayo. Saad nito sabay hila sa akin palubog sa ilalim ng tubig. Natatawa ko rito nang mabilis itong umahon. Hindi pala nito kayang tumagal sa ilalim ng tubig. Aahon na rin sana ako nang may mapansin akong kung ano sa ilalim. Sumisid ako palapit doon para alamin kung saan konektado ang butas na nakita ko. Mangha kong tiningnan ang loob ng butas nang makita ko ang mga samot-saring isda na tanging dun lang lumalangoy, na para bang ayaw ipakita ang kagandahang taglay sa mga tao. Nang makaramdam ako ng pagkakapos ng hangin ay pero pag-ahon ko ay ang nag-aalalang mukha ni Kate ang tumambad sa akin. Katabi ang Kuya William nito na sisisid na sana. Anong meron? Tanong ko kay Kate nang umahon ako sa mababang parte ng tubig. Susundan ka na sana ni Kuya kasi ang tagal mong hindi umahon simula nang sumisid tayo. Siguro lagpas 3 minuto ka din sa ilalim. Kaya tinawag ko si Kuya para sundan ka. Baka kasi nalunod ka na. Pero legit ang pag-aalala ko sa'yo. Grabe ka. Ngumiti ako dito, saka ko ito tinapik sa balikat. Huwag ka mag-alala. Kung sakaling nalunod ako, mumultahin ko talagang hinayupa kong ex-boyfriend. At ang ate ko dahil sa ginawa nilang panliloko sa akin. Saad ko dito, saka ako sumulyap kay William. Natahimik lang na nakatitig sa akin. It's not a funny joke. Sambit ni William bago naglakad palayo sa amin ni Kate. Nagkibit balikat na lang kami pareho bago muling lumusong sa tubig.